a deeper faith kay Lord. Hindi mo pwede masabing matured ka kung wala ka namang malalim na pananampalataya sa Kanya. Tama? Kasi ang maturity is not comes with age, but comes from having a deeper relationship or spiritual faith kay Lord. Tama po ba? Pwede matanda ka, pero immature ka. Pwede ganun po yun eh. So hindi natin pwede sabihin dahil may kailangan tayo, masasabing mature na ang isang tao. Amen po ba? So katulad din nila Abraham at ni Sarah, dumating din sila sa punto na ang kanilang pananampalataya ay nasubok. Tama? Hindi ka nasusubukan hindi naman nahahayaan ng Diyos na masubukan ka lang yan sa edad na 20, 30, 14. Sa edad na isang daan ay nakaranas ng pagsubok si Sarah at si Abraham. Sapagkat si Abraham at si Sarah nagnanais sila magkaroon ng isang anak. Anak na maaari makapagpatuloy ng kanilang dugo o descendants nila o makapatuloy ng kanilang nasimulan. Dahil si Abraham hindi naman po mahirap na tao o nila lang nung time na yun. Meron siyang may mga hanap buhay siya, meron siyang pinagkakakitaan, marami siyang ari-arian. Pero yun nga po, dahil sa nahihirapan sila magkaroon ng anak, pasubok ang pananampalataya niya at pagtitiwala niya sa Panginoon. Most of the time, tayo po, di naman po tayo susubukin ng Diyos ng walang dahilan. Meron po yung dahilan. Dahil piniprepara ang Diyos kay Abraham, kaya inalaw niya na masubok ang pananampalataya ni Abraham at ni Sarah. Sapagkat ibinahagi ng Diyos ang pangako na ang kanyang mga descendants o lahi na magmumula sa kanya ay magiging kasandami ng bituin sa langit at buhangin sa dalawang pasigan, which is ito naman po talaga yung nangyari. Kahit nga po kay Ismael, pero dito yung nangyari sa unang anak po niya. Tama po ba? Ang mga Muslim, dumami na po ngayon, di ba? So, walang naging balik doon sa pangako ng Diyos sa buhay ni Abraham at ni Sarah. Doon makikita natin na ang pangako ng Diyos ay totoo. Naniniwala po ba tayo doon? Na ang pangako ng Diyos ay totoo. Walang pawang kasinungalingan o pambubola lang. Dahil kung ano nangyari sa buhay ni Israel at time na yun, ay patunay lamang ng katapatan ng pangako ng Diyos sa buhay ni Abraham. Dumami sila. Tama po ba? Pero di naman po tayo nagpahuli sa lahi ni Abraham. Amen po ba? Kukunin po natin ang verse natin sa Hebrew chapter 11, verse 11. Sabi dito, by faith, even though he was past age, and Sarah herself was barren. Sa verse na to, ino-consider na sa Sarah po na barren o buo. Or wala nang kakayahang anak. Or magdalang tao. O mabuntis. Was unable to become a father because he was considered him faithful who had made the promise. So kahit na daw po si Abraham ay hindi rin naging madaling para sa kanya na tanggapin yung sitwasyon nilang mag-asawa. Dahil kahit nga rin daw po siya ay wala na rin kapasidad na maging isang ama. So itong sitwasyon ni Sarah, ni Abraham ay nagiging pagsubok sa kanilang dalawa dahil sa pagnanais nilang magkaroon ng anak. Pero dahil sa sitwasyon na mayroon sila, limitado po ang kanilang nagagawa. Tayo po ganun po nangyayari sa atin. Tama po ba? Meron po tayong abilidad at kapasidad hanggang doon sa linya lamang or boundary rin po tayo. Matawag po natin dito limitasyon. Amen po ba? Si Abraham at si Sarah, nandun lang rin sila at alam sila, they are very aware doon sa limitations na meron sila. Tayo po mga Kristiyano, alam po natin yun po hanggang saan lamang po tayo. That's why we ask God for always, we ask God God's help always. Amen po ba? Dahil alam natin na ang Diyos lamang ang makakatulong sa atin para malagpasan natin yung limitasyon na yun. Amen? Ano po ang limitasyon nila ni Abraham at ni Sarah? Hindi po sila magkaanak. Hanggang doon na lang po talaga, kahit saan pa yan. Kahit sinauna pang mga tao pa yan. Pag ganun edad na, wala ka ng kapasidad, baog ka na, consider na good as dead na yung womb mo. Wala nang nangyayari. Tanggapin mo na lang. Actually, ganun nga po talaga ang ginawa ng mag-asawa. Pero dahil sa aming pangako ang Diyos sa kanilang buhay,
yung limitasyon kanilang nalagpasan. Amen po ba? At dahil po dito, sila'y binayaan ng anak. Because Abraham wanted a child, but he was too old. And so was his wife. There was nothing they or others could do about the situation. Wala na lang po pwedeng mangyari or magawa kahit ang ibang tao sa sitwasyon na meron sila or sa problema na meron sila. Hindi na ito pwedeng masolusyonan. Ulitin ko lang po ulit. Hindi na po ito pwedeng masolusyonan ng tao, pero kayang-kayang gawan ng Diyos. Amen? So yun na po. Nagka-transition na ang mag-asawa doon sa pagpunta doon sa buhay ng may pananampalataya. Amen. Kahit nga rin po ako, nagkaroon ako ng COVID. Hindi ko rin po alam kung paano namin natawid yung mag-asawa. Dahil grabe po talaga yung peak ng first wave ng COVID. Alam po ni Tatay Robert po yan, talagang ang dami namin pinuntahang hospital, ang dami namin pinagdaanan. Talagang kung ang pananampalataya mo lelepoy-lepoy, talagang susuko ka kaagad Aayaw ka na kaagad Talagang makikita mo na yung gawa ng kaaway sa buhay mo, magtatagumpay talaga Pero sa bawat limitasyon, nandun yung pananampalataya natin, nang siyang tutulong, pananampalataya natin sa Diyos, na siyang tutulong at tutulak sa atin para malagpasan ito. Amen po ba? Nakukuha po ba natin yun? Pag wala kang pera, manalangin ka, magtiwala ka sa Panginoon. At yung mga panahon na wala kang pinansyal, ang Diyos ang magbibigay sa iyo nito. Mahirap kasi tao ang nilapitan natin. Tao ang naitataas, hindi ang Diyos Kaya ito sa isang sitwasyon na pinagdadaanan natin, ibigay muna natin sa Diyos. Dahil ang Diyos ang gagamit ng tao para pagpalaking ka. Amen po ba? Sa ganun, hindi makuha ng tao yung papuri ng nararapat lamang para sa Diyos. Ganun po ang ginawa sa buhay ni Abraham. Sige, magkaanak ka, pero maghintay mo na tayo ng maraming taon. Magdadala ng tao ka, Sarah, pero maghintay mo na tayo ng maraming taon. Kasi gusto ko makita ng maraming tao na wala ng kapasidad at wala nang pwedeng magawa ang tao sa inyo. Ang sitwasyon sa inyo, kahit kanino pa kayo lumapit, kay Mang Epoy, magpahid-pahid kayo ng kung anong mga daon sa katawan niyo, magsasayaw-sayaw kung anong mga santo, wala na talaga, hindi na talaga kayo mabubuntis. Hindi ka na talaga mabubuntis at hindi ka na talaga makakabuo ng anak mo. So nung talagang wala na talagang hope o pag-asa, si Sarah at si Abraham, that time, dumating ang angel of the Lord sa life ni Sarah. Diba? Ang iyo siyang bisita. Tapos nung sinabihan siya ng about sa pangako na magkakaroon siya ng anak, ngumisi lang si Sarah. Parang ganun imposible na mangyari pa yan dahil patay na yung aking sinapupunan. Patay, wala ng kapasidad ng aking asawa na makabuo pa ng anak. Wala na, imposible mangyari yan. So, sa tao, imposible, pero napakadali at posible sa Diyos. Amen. Amen po ba? So, doon sila tumawid from being a natural to supernatural. Amen po ba? Dapat yun po yung makita natin. Ay, naghintay kami ng 5 taon bago po kami magkaanak. Talaga. Sabi ko na po sa inyo, magpapakatotoo na ako. Inaano ko na talaga sarili ko, parang tinatanggal ko na yung sarili ko doon sa abilidad na makabuo ng anak. Dahil hypertensive ako, diabetic ako. 6 years na po ako nagme-maintenance ng gamot ko. So, overall naman, up till now, normal naman po dahil umiinom naman po ako ng gamot. Lahat naman po yun nasa normal range naman yung sugar ko at yung blood pressure ko. Then, sabi ko, kaya baka hindi tayo makabuo dahil doon. Kasi nagtitake ako ng maintenance Nagtitake ako ng gamot yun sinabi ko sa asawa ko. So, pagbigay na lang natin sa Diyos ang lahat ng pamamaraan. Talaga, sinuko na lang po namin. Dati, nilalaban pa namin, iniiyak pa namin. Ibig sabihin nun, pinangahawakan pa namin. Pero nung binitawan namin ito, yung limitasyon nalagpasan po namin. Sa pamamagitan ng paniniwala at pagtitiwala namin ng pananampalataya, hindi na sa pamamagitan ng pagsalita at pagkinig, but yung pagsunod. Amen po ba? Napakinggan pero walang ginawa? Wala rin. Magsalita ka lang, tapos wala ka rin naman ginawa? Wala rin. Kailangan ng pagsunod. Kahit madalas hindi natin maintindihan kung ano yung nais ng Diyos sa atin, sunod lang po tayo. Kung hindi natin maunawaan, sunod lang po tayo kasi God moves in very mysterious ways. Hindi natin maintindihan because yung
yung pamamaraan ng Diyos is more higher and wider than our understanding. Di naman natin maaaraw yan kahit pilitin natin intindihin. Amen po ba? Sino mag-aakala sa edad 100, magkakaanak pa si Sarah? Tama po ba? So doon pamamaraan pa lang nun, unpredictable na. Di ba? Sino makakapag-isip na ganun pala ang mangyayari sa mag-asawa na yun? So ganun na nangyari. Wala na magawa ang mga tao, sa lahat ng mga tao nila, kitang-kita na ng mga tao ang limitasyon ni Sarah at Abraham. Pero dahil ang Diyos ay tapat sa buhay ng mag-asawa at nagtiwala sila at nanampalataya sila, yung limitasyon nila ay kanila na nalagpasan sa pamamagitan ng pananampalataya nilang tunay sa Diyos. Na hindi nila papadikta yung sitwasyon na mayroon sila. Ganun po kasi tayo. Yung faith natin kay Lord, nakadepend doon sa season natin. Nakadepend sa mood natin, nakadepend sa emotions natin. Yung faith natin, nakadepend kung meron ka o wala. Amen? Chill lang tayo pag binibless tayo ni Lord. Tama? Pero pag nasa-challenge na, pinapahirapan na, dumadala sa pagsubok, sa problema, yung paglilingkod natin sa Panginoon, maigting. Pero dapat, meron o wala, dapat same level. Amen? Let's be consistent in our spiritual hungerness and approach pagdating sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ganun ang nangyari kay Abraham eh. May anak o wala, tapat siya sa Diyos. Amen? Ganun po dapat ang ating gawin. Sa ganun, ang tulong ng Diyos sa buhay natin ay ating maranasan. Maaari na sa maigpit at mahirap na sitwasyon, si Sarah at si Abraham, pero hindi inalaw ng Diyos na dumaan sila sa hindi inalaw ng Diyos na magtagal sila sa ganun sa pinaka-mahirap na sitwasyon ng buhay nila. Kung iintindihin natin mabuti, makikita natin ang pananampalataya na kanilang inihanda ay nilalatag sa harapan ng Diyos ay nagbuhat. Amen po ba? Sino naniniwala dito na ang pananampalataya ay tila buto? Katulad ng ginagawa ng mga katatayan natin every Sunday dito. Sit yun eh. Tinitignan lang natin as pera, no? Tinitignan natin obligation, di ba? Pag yung tumayo dyan, baka may masabi ng mga tao. Hindi. It's a seed. Puto siya na naniniwala tayo na hindi man tong Sunday na to, hindi man tong taon na to, hindi man sa susunod na taon. Nung itinatanim ko yan, alam ko na mamunga yan. Amen? Dapat ganun yung approach natin. Di man natin makita, pero pinaniniwalaan natin. Wala pa yung pangako ng Diyos na anak kay Abraham, pinaniwalaan niya na. Kasi Isaac ay nandiyan na. Amen? Ano po unang-una natin malalaman dito? In Romans chapter 10 verse 17, ang sabi dito, consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word of Christ. Number 1, faith comes from hearing the voice of God. Ang pananampalataya ko ay nanggagaling sa salita lamang ng Diyos. Amen? Hindi kung kani-kanino man. Hindi sa isang motivational speaker, hindi sa ating mayor, hindi sa ating presidente. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig natin sa salita ng Diyos. Importante na nandiyan yung spiritual lifestyle po ng bawat isa. Ano po ba ang spiritual lifestyle? Ito yung pagde-devotion. Pwede ka magsulat o magbasa. At prayer time. Yan po yung spiritual lifestyle natin na dapat natin ginagawa araw-araw. Sapagkat ang araw-araw na problema natin sapagkat ang problema ay araw-araw natin nararanasan, kaya kailangan din natin araw-araw na gabay na nagmumula sa Panginoon. Sa tingin niyo po ba ay bibiyayaan ng kasagutan ng panalangin si Abraham at si Sarah kung minsan-minsan lang sila na nagkakaroon ng connection kay Lord? Hindi po. The more na merong malatindi at malalim na connection ang mag-asawang ito, the more na napapakita nila na may malalim silang pananampalataya sa Diyos. Bawat ikot, pray, di ba? Bawat salita, may salita ng Diyos. Dapat ganun po ang nakikita sa atin. Mahirap man, pero di ba, it's all worth it naman in the end. Dahil yung mga bagay na ginagawa natin ay kanyang binibless or binagpapala. Abraham did not just instantly believe God. Pero ano po una niyang ginawa? Pinaniwalaan niya ang mga pangako ng Diyos sa kanya. Amen? Ito dapat na makuha natin rema sa life po natin ngayon, no? Sa gabi na ito ngayon. Na ang mensahe ng Diyos ay hindi lang just basta simple lamang. Pero ito ay pinayayaan ng
pagpapala ng Diyos, ng kapangyarihan niya. Itong message na to, hindi lang to basta mensahe na maririnig ninyo, na linggo-linggo natin pinag-uusapan. Pero mensahe ito na maaaring magpalakas ng paniniwala mo, pagtitiwala mo, especially ng pananampalataya mo sa Panginoon. Sa ganun, kung ano yung ninanais ng puso natin, ipinapanalangin natin, yun yung mangyari. At yun yung ating maranasan. Amen. Amen. Amen po ba? Sapagkat ang isang tao, malalaman mo na may malalim na pakikitungo at relasyon sa Diyos kapag kahit anong sitwasyon na kanyang pinagdadaanan, hindi siya sumusuko at hindi siya bumibitaw sa pananampalataya niya. Amen po ba? Amen. Amen? Hindi naman yan yung ano eh. May faith ako kay Lord, kakain ako ng mga bawal. May faith ako kay Lord, hindi naman niya ako pababayaan. Di ba kailangan right application of faith? Palagi po, lagi yung sinasabi ng ating pastor, dapat yung pananampalataya natin, ang application niya, nasa tama. Amen. Kasi kung wala sa tama, katamaan po tayo eh. Ganun po ang mangyayari. Amen po ba? So yung mensahe ng Diyos, malinaw. Di lang basta simple, di lang basta malinaw, ito yung makapangyarihan na kailangan nating pakinggan. Sapagkat dito nagsisimula yung instruction ng Diyos sa atin kung paano natin matatanggap yung mga pinangako niya sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Pangalawa, makukuha po natin ito sa Hebrew chapter 11 verse 11 po again. Ulit, sabi dito, Abraham had a complete understanding of who God is. So he fully trusted Him. Number 2, the basis of faith is the character or attribute of God. Lilinawin lang po natin ito, no? Magkakaroon ka lamang daw na lehitimo, legit, na pananampalataya. Kumbaga, sa isang cellphone, hindi lang siya basta China-made o Class A o Class B. Hindi sa brand na damit, hindi lang siya basta binili sa Baclaran o binili sa Quiapo. Kumbaga, branded mo talaga. Masasabi mo, lehitimo ang pananampalataya mo. Kung yung pananampalataya mo ay ang pundasyon nito ay kung sino ang Diyos sa buhay mo. Amen? Ang alam lang kasi natin kung ano ang Diyos ang bibigay ng pagpapala. Nagpapagaling. Doon sa dalawa na yun, umiikot lang po yung faith natin. Mali. Amen? Mali. Hindi lang naman po nakukulong sa dalawang bagay na yun ng Diyos. Ang sabi po dito, kailangan yung basis ng faith natin ay kilala niya yung bawat pagkatao, ugali, at kung ano yung Diyos sa buhay natin. Di lang siya yung Diyos na nagpapala, siya rin yung Diyos na nagpapagaling. Di lang siya yung Diyos na nagpapagaling, siya yung Diyos na nagpapatawad, nagmamahal, nagpapalaya. Maraming abilidad ang Diyos na pwede mangyari at magawa sa buhay natin. Hindi lamang po yan, di lang po siya yung God of healing and pag-provide ng financial, siya rin po yung God of order. No? Di ba nga, ang buhay, magulo. Di ba? Para maayos po lang yan, kailangan natin ang Diyos para buhay na yung umayos. So, God of order siya, God of second chances. No? So, kaya kapag ang isang tao makasalanan, nanalangin, humingi ng tawad, ang Diyos nagbibigay ng pangalawang pagkakataon, pangatlo, pang-apat, dami nga eh, no? Depende na lang talaga doon sa tao. Desidido ba talaga siyang lumapit at magbago na? Amen po ba? Amen. So, pinagpala si Abraham kasi kinilala niya at inalam niya kung ano yung abilidad at katangian ng Diyos. Kaya, I suggest everyone, magkaroon po tayo ng spiritual lifestyle. No? Mag-devotion po tayo, mag-pray po tayo. Hindi po natin kaya magsalat, medyo parang pasmado na tayo. Kahit Bible reading na lang po. No? 5 chapter a day. Madali lang po yun, 3 chapter a day. Mabilis lang po yun. Isang upuan lang po ninyo yun. No? Pag dati nga, si mama, pati si ate, paligsahan sila. Paramihan ng mababasang pocketbook. Puso pa po ng pocketbook yun. Talagang di magawang matalo ni ate si mama na padamihan ng basa ng pocketbook sa isang araw. Ang dami nilang nababasa. Tapos, lalabas sila ng palengke, pupunta sila ng palengke para makipag-pray sa mga nabasa nilang ano. So kapag ang isang tao dedicated talaga at gusto niya talagang gawin, walang boring sa pagbabasa, no? Hindi aksay ang oras lang ang pagbabasa. At titingnan natin na ang pagbabasa ay mas magkakaroon ng magbibigay malinaw na unawa sa bawat isa sa atin na ang pangako ng Diyos ay kailanman ay hindi mapapako at hindi magmamaliw. Amen po ba? Amen. So napaka-importante na meron tayong spiritual connection.
buhay yung spiritual lifestyle natin. Hindi siya patay. Amen. So a person who totally understand the character of God, si Abraham daw po yun, will not waver in faith. Kapag kilala mo ang Diyos na yung pinaglilingkuran, kahit anong pagsubok at problema, hindi ka susubok. Hindi manghihina ang iyong pananampalataya. Amen po ba? So there are three things we need to understand about the character of God. Number one, God never changes. Ang Diyos po ay hindi nagbabago. Amen? Makikita po natin yan sa Malakay 3:6. Makikita po natin dyan yan. So, isulat na lang po natin yung mga supporting verse natin. Ang Diyos ay kailanman hindi magbabago. Pangalawa, ang Diyos ay kailanman hindi nagkakamali. Amen po ba? Pag may pinagdaanan kang problema, alam ng Diyos yung ginagawa niya. Ang kailangan mo lang gawin, magtiwala ka. Amen. Manampalataya ka. Kahit anong sitwasyon pa yan. Kung paano i-handle ng Diyos ang problema, is not for you to worry about. Amen. Ang kailangan mo lang to have faith and trust Him totally, completely. Dahil ang Diyos po, hindi po tayo dadalhin sa isang kawalan na hindi niya isusustain at ibibigay yung mga bagay na pangangailangan natin. Amen po ba? Sino naniniwala na dito na ang Diyos ang nagbibigay kasagutan sa mga pangangailangan natin? Nasa kamay. Amen. Kahit ang Diyos, dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Pangalawa, dahil ang Diyos ay hindi nagkakamali. Pangatlo, at higit sa lahat, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Siya ay tapat at tunay sa kanyang mga salita. In Numbers chapter 23 verse 19. Because of these three, we can be confident that God says He will really do it. Our Father does not change, fail, or lie. Dahil sa tatlong ito, kumbinsido na po tayo na ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay hindi nagkakamali. At ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Nauna ba sitwasyon na pinagdadaanan natin sa buhay? Faith lang, kapatid. Amen, favorable man o hindi. Pananampalataya lang, kapatid. Madaling sabihin, no? Pero, at the end of the day, diba? Katapusan man ang araw na ito, wala naman tayong choice kundi manampalataya, magtiwala lang talaga sa Panginoon. Amen? Wala naman tayong pinipili. Manghihina tayo sa umpisa, manghihina tayo sa umaga, manghihina tayo sa tanghali, mag-iisip tayo pagdating sa hapon, hindi ka makakatulog pagdating sa gabi. No? May anxiety ka, madidepress ka, maraming katanungan ang iikot sa ating mga kaisipan, maraming mga pagsubok na talaga magpapahina at magpapalamig sa atin. Pero yung dulo po yun, wala ka naman talagang choice eh. Wala naman po talaga tayong pagpipiligan, kundi ang magtiwala at manampalataya pa rin sa Panginoon. Amen. Amen. Yung pa rin yung pinakadulo. Yung pa rin yung pinaka-end point natin. Yung pa rin yung pinaka-conclusion na ang problema na pinagdaanan ko, pinag-ikot-ikot man ako, sa Diyos pa rin ang dulo. Amen. So, ang Diyos po hindi nagsisinungaling. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako sa ating buhay. Kaya nung sinabihan niya na magkakaanak, si Abraham at si Sarah, magkakaanak sila. Maging doon sa, di ba, ang Diyos, pangako, nangako, nagsalita. Kahit si Abraham medyo nagmadali, ay si Sarah nagmadali, ipinasitig si Abraham kay, di ba, sa kanyang kasambahay. Yung pangako ng Diyos sa buhay ni Abraham, nadadami pa rin ang kanyang descendants, nangyari pa rin. Ganun katapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Number 3. Sabi po dito sa number 3, in Hebrew chapter 6 verse 12 to 15. Medyo mahaba po ito, no? Pero basahin po natin. We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. When God made His promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. Amen? Ang dami pinagdaanan nito. Hindi na ako basta isang chapter lang, isang araw, yung nangyari sa istorya na ito.
Malamang isang chapter, taon din po yung lumipas eh, no? Maraming pagsubok, maraming maraming pagsubok, maraming pagtitiis, maraming problema na pinagdaanan sa isang chapter lang ng verse na yan. Hindi natin alam eh, kasi binasa lang natin eh, pero di naman natin naranasan. May malaking possibility na habang hinihintay ni Abraham at ni Sarah yung kasagutan doon sa pangako ng Diyos sa kanila, sinusubok ko sila. Pero hindi sila nagpasubok. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magpasubok. Huwag kang magpasubok, kapatid. Amen? Huwag kang magpasubok, kapatid. Manatili ka kung saan ka. Sabihin mo sa katabi mo, manatili ka kung saan ka. Manatili ka kung saan ka. Itinanim ng Diyos. May problema man o wala, sabihin mo sa katabi mo, may problema man o wala, magbubunga ka sa tulong ng Panginoon. Magbubunga ka sa tulong ng Panginoon. Amen. Amen. Claim po natin yan sa buhay natin, ha? Amen. Number 4, faithless action. Ito po yung magsisilbing warning sa ating topic, no? Faithless action. In the test of time, darating daw po yung time na magkakaroon po tayo ng panghihina sa ating pananampalataya. Amen? So, saan po nangyari yun sa istorya ni Abraham at ni Sarah? In Genesis chapter 16, verse 1 to 6, kung saan ipinasiping ni Sarah si Abraham sa kanyang servant na si Hagar. Diba? Magkakatotoo pa ba yung pangako ng Diyos sa buhay ko? Diba? Medyo kaya pa naman yata makubuo ng asawa ko. Sige, isipin ko na lang doon sa servant niya. So, hindi naman po tayo perfecto. No? Tao lang po tayo, nadadala ng emotions natin, nadadala ng mga panghihina. Pero dito pinapakita sa number 4 na kailangan yung pananampalataya natin is 24/7, kailangan konektado yan sa Panginoon. Kasi masusubok po yun. Amen? Sino naniniwala dito na pananampalataya mo masusubok? Masusubok po yan. Hindi yan palaging malakas, hindi yan palaging matibay. May times sa parang ayaw mag-church, may times sa parang hindi ka na naniniwala sa kayang gawin ng Diyos sa'yo. May mga pagkakataon na ibibigay ba talaga ng Diyos ito? Malaking testimony yung God's simbahay na ni Tatay Roger, ay ni Tatay Robert no? Na hindi naging madali yung naging pagbabalik nun. O para sa akin yung pagbabalik ng cell group na yun, hindi lang siya basta bumalik lang. No? Ano ito comes with a vengeance. Mas matinding pagbabalik, mas malupit at mas maiting na yung pagpapala na kanyang mararanasan sa cell group na yun. Amen? Kasi sa umpisa pa lang, nandun na agad yung provision. Tama? Pero masusubok yun. Pero hindi aalawin ng Diyos na ang gawain ng Diyos na yun ay hindi magtatagal o hindi mananatili. Amen po ba? Papayagan ng Diyos kung ano man ang lahat ng mga pagsubok na dadaan, pero patitibayin at padadamihin at pagpapalain niya ang lugar na yun. Amen? Dati na, pinag-pray mo. Dati narinig niyo po ba yun? Pag pumunta si Tatay Robert sa harapan, o lagi rinig ko yun, kaya tumatatak sa isipan ko. Kala natin, bigay-bigay lang. No? Pipila, bigay-bigay lang. Pero yung nakita po natin kasagutan ngayong gabing ito, ay isang kasagutan na nagmumula sa Panginoon. Paano kung umayaw ko? Paano kung, parang hindi na makakabalik yung gawain na yun? Iba po kasi yung feeling nung meron pang gawain doon sa sa West Out na Tatay Robert. Iba ang feeling every year po talaga, pinupuntahan po talaga namin. Ako namimiss ko nga po doon yung kape. Masarap po yung kape doon. Talagang, unlimited. Kape ka lang hanggang gusto mo. So, kita po ba ninyo? Ako naniniwala ako na yung ginawa ni Tatay Robert na pagtatanim ay nagbubunga na. Pero wala pa po yun. Parang unang harvest pa lang po yun. Maraming harvest pa po ang naghihintay para sa gawain ng Diyos na yun. Amen. So, kailangan may pananampalataya. Kailangan buo. Kailangan huwag ka magdududa katulad ni Sarah. Kung magduda man at manghina, kailangan huwag mong isusuko yung laban. Hawakan mo yung faith, sabi nga po ni Pastor. Amen? Hawakan mo yung faith. Huwag mong mapanakaw. Amen? Amen. Because sometimes we are like Abraham and Sarah. Hindi tayo mapagpasensya. Hindi tayo minsan naniniwala na matutupad pa ang pangako ng Diyos sa atin. We are impatient sa mga bagay na
inaaksyonan natin, sa mga bagay na pinaniniwalaan natin. No? Huwag tayong gagawa dahil baka makabuo tayo ng Ishmael sa buhay natin. Amen po ba? Huwag tayo susuko, baka magkaroon ka ng Ishmael sa buhay mo. Ngayon, ano po ba ang Ishmael? Ano ba ibig sabihin ng Ishmael? Ishmael po ang bunga o ebidensya ng taong nag-lost ng faith kay Lord. Amen? Nagbalik naman, pero yun nga po, hindi na rin natin maiaalis yun dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya ganun din po sa buhay po natin. Panglima, faith must be nourished. Kailangan nourish po yung faith po natin. Nabanggit ko na rin po yan sa ibang po natin, sa ibang points po natin. Tingnan po natin number 6. Picturean nyo na lang po yung 5. 6. Faith must be worked out. Same lang rin po ng 3 yan. May work na nadaanan na rin po natin. Amen? So last point po tayo. Papindot na lang po or picture na lang yung 6. 5 and 6. Same kasi po siya nung topic ng point natin. Number 3. So yung binigay ko po lahat ng explanations doon. So magiging redundant lang po tayo. So number 7. Faith brings result. Sino naniniwala dito ng pananampalataya natin ay nagbibigay bunga o kasagutan? Amen? Sabi po dito, in God's promise, in God's appointed time, hindi po time ng tao. Ang masusunod po dito yung time ng Diyos. Amen? Makukuha po ba natin? Amen. Amen. In God's appointed time, the promised son Isaac was born. The fulfillment of God's promise gave much joy to the couple and their friends. So hindi lang si Abraham at si Sarah ang natuwa sa nangyaring miracle sa life nila. Maging yung mga tao sa paligid nila ay natuwa. So, ang ibig sabihin daw po ng Sarah ay ng Isaac ay laughter. No? Yung meaning ng Isaac. So, mahilig po kasi yung mga tao sa panahon nila Abraham na yung lugar pinapangalanan, tapos may meaning. Si Isaac daw po, ang ibig sabihin ng pangalan Isaac ay laughter. Real faith brings about the fulfillment of God's promise, much to our joy to those who hear it. A person full of faith is always joyful because God's promises are always accomplished in his or her life. Pag tayo po ipinangakuan ng Diyos, matutupad po yun. Amen? Kailan? Hindi sa time mo, sa time ng Diyos. It always bring result. At trabaho po natin ay taniman yung buto na yun sa buhay natin. Amen po ba? Kami, ganun din po kami ng asawa ko. Yung finances namin nung nagpakasal kami, hindi naman talaga totally namin inipon yun. Wala nga po kami perang hawak nung kinasal kami. Nagbigay lang sa amin, natsahin namin. Si Tito Clark nagbigay din. Sa Inila Crescenta nagbigay din. Hanggang nakabuo kami, naikasal kami. Kaya sa kasal namin yun, I consider and I acknowledge na si Lord yung nag-finance mo. Kasi wala lang talaga akong kapit-kapit sila. Yun po talagang hinahanap talaga ng Diyos. Kaya yung timing, yung oras, yung panahon, hindi niya ibinibigay sa tao eh. Kasi tao ang may tataas eh. Ang ibinibigay niya sa oras niya, kung saan wala nang magagawa yung tao sa sitwasyon. Amen po ba? Kapag ang tao wala nang magawa, yun yung time na kikilos na ang Diyos sa buhay. Amen po ba? Doon natin mararanasan ang kanyang kapangyarihan. Kung di ako nagkaanak, di pa kami nagkaanak sa loob ng 5 taon, tumilos ang Diyos sa buhay namin. Pero hindi niyo po alam kung ano-ano mga naisip namin o dumaan na pagsulong sa buhay namin. Ako wala pa kaming anak. Na nagka-COVID ako, palipat-lipat kami ng ospital. Kung napunta ako sa Makati Med, ang unang dahin ko sa asawa ko, wala tayong pera. Ilabas mo ako dito. Yun po one of the main reasons kung bakit maraming namamatay na nagka-COVID first day. Walang pera. Dahil hindi alam kung ano yung sakit, kung ano yung gamot. Hindi po ba tumatagal ang isang tao sa isang
hospital. The more na tumatagal sa isang hospital, the more na lumalaki bayad nila. Kaya nangyayari, nilalabas mo sila. Pag nilabas sila, wala na silang pambayad, ang po nagsisimula. Lumalala yung sakit nila hanggang sila ibawian ng buhay. Yung kasal ko po, wala kaming ipon ng Crescenta, talagang we acknowledge and we declare it and we believe na lahat po yun is through the ministry. Amen? Kaya nung dumating na kami doon sa time na kailangan ng ikasal, dumating na yung time na naranasan ko yung pagalingan ng Diyos. Gilang po sa akin na yung asawa ko po, wala na pong gallbladder. Okay? Dahil nga po sa meron siyang nakuha kasi laki ng hulin na parang gallstone, kasi laki po ng hulin. Bumara po sa daluyan niya. Pwede naman daw po yun, na pwede ko mabuhay na meron kang gano'n. Pero kapag bumara na sa daluyan yun, masakit po daw talaga. So yun, hindi lang ako nakareceive ng healing, maging ang asawa ko. Asawa ko rin po, dadatin po siya sa surgery this year. Ayusin po yung cesarean po niya, yung tahi po niya. Dahil may nakita po parang hernia sa ano po niya. So, pasama na lang po sa prayer si Pastor Ada. So, hindi rin po ganyan kasi pwede sa surgery. Hindi rin po siya makalis sa trabaho. Kasi, lilipat na po siya ng Bangko Sentral po eh. Hindi po siya makalis dito kasi libre po lahat. So, sinabihan po niya yung kaibigan po niya na nagtatrabaho sa BSP na baka pwedeng muna, mixir na lang yan. Tapusin ko lang muna yung surgery ko. Kaya naniniwala ko that in God's timing, nagre-reveal yung miracle ni Lord sa life natin. Amen po ba? Kaya hindi natin hahayaan o hindi hahayaan ng Diyos na mapahiya ang isang taong nagtitiwala sa Kanya. Amen. For our conclusion. Nabanggit ko pala yung conclusion natin kanina. A person full of faith is always joyful because of God's promises are always accomplished in his or her life. Sa buhay po natin, hindi po magiging madali ang pagsubok natin madalaanan. Pero isa lang po ang sigurado, sa bawat pagsubok, bawat takbang ng pagsubok at problema, kasama po natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Father God, maraming salamat sa gabi na ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe na iyong ibinigay. Salamat, Panginoon, sa pagre-remind sa amin na we need to nourish, we need to act on our faith, O God. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng instruction sa araw-araw. Ikaw ang Diyos na dapat namin mas kilalanin pa at mas maunawaan kung anong puring Diyos ka. Sa ganun yung miracle mo sa life namin ay aming maintindihan at maunawaan. Malaman namin na ang pananampalataya namin darating sa time na ito'y susubukin. Ang kailangan lang namin gawin, Panginoon, ay magtiwala sapagkat kasama ka namin sa bawat pagsubok at problema. Darating yung oras at panahon na manghihina ang aming pananampalataya. Pero naniniwala kami, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-nourish nito through prayer and devotion. Sa pag-aatin ng inyong mga gawain, magagawa namin ma-work out ang faith na ito na makakapagdala ng mga malalaki at mga dalaking resulta sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tapat sa aming buhay. Wala kaming ibang itinataas, kundi ikaw lamang. Salamat, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming Lord. Amen.